Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are flying to Japan. So yun guys, from Bangkok, nasa Bangkok ako, didiretso ako sa Japan. No? Nandito ako sa Don Muang International Airport. Hindi siya yung bagong airport, yung Suvarnabhumi. Pero yan, I'm flying via AirAsia. So actually guys, itong trip ko is both a work and personal trip. So meron tayong gagawin na trabaho sa Japan for 2 days. Tapos nag-decide ako na magpunta na lang in advance para makagawa din ako ng personal contents ko, and then of course makapag-explore pa tayo. So 13 days ako sa Japan. Yung first 10 days, yun yung aking personal trip. And then yung last remaining 3 days, nakafocus siya dun sa ating work trip. Hindi ko muna sasabihin kung anong work yung gagawin natin. But yeah, I will announce naman later on kung anong trabaho yung gagawin natin sa Japan. But I'm just really grateful no, na mabigyan tayo ng opportunity, mapili tayo na mag-work sa Japan. So thank you lang talaga sa lahat ng mga blessings na dumadating. And ayan, ang requirements, so requirements going to Japan, no, first is of course passport, and then pangalawa is plane ticket. Alam mo dito sa sa Bangkok, dito sa sa Don Muang, ang strict ng plane ticket sa AirAsia. Hinanapan ako ng return ticket. 'Di ba sa Pilipinas nga hindi na. Sa Pilipinas hindi hinanap. Dito hinanapan ako ng return ticket ng counter. Tinanong niya kung ilang days ako sa Japan. Sabi ko 13 days. Tapos sabi niya, "Can I see your return ticket?" Yung return ticket ko nga hindi pa siya papuntang Pilipinas eh. Papunta pa ako sa isa pang bansa. May pupunta pa tayo guys after Japan. And then, third requirement is yung Visit Japan, yung parang details lang ng arrival mo tsaka customs declaration form. So, isa na lang naman yung QR code ngayon, no, yung magagawa nyo siya sa Visit Japan web. So, yun yung tatlong requirements. Pag galing kayo sa Pilipinas, may isa pang requirement, e-travel. But since hindi naman ako galing sa Philippines, hindi na ako nag-e-travel. Pero basically, yun yung 4 na requirements for Filipino travelers going to Japan. Okay? So yan, excited lang ako na bumalik sa Osaka kasi ang Osaka, Nagoya, Osaka, yung Kyoto, yun yung pinakauna kong Japan trip, no? First ever Japan trip ko yun. Tapos may sakit ako. So hindi ko talaga siya sobrang na-enjoy. Like, to be honest, sa lahat ng mga napuntahan kong Japan, Osaka yung pinaka hindi ko na-enjoy kasi dahil sa sakit ko. Like, as in, parang gusto ko na lang magpahinga. Parang, sobrang sama ng pakiramdam ko. Alam mo yung ganong level. Kaya, pag tinatanong ako kung anong favorite na parts ko sa Japan, lagi ko naiisip Tokyo or Kyoto. Kasi lagi akong masaya sa memories ko pag Tokyo, Kyoto. Pero pag Osaka, wala akong masyadong maisip na masaya. Masaya naman siguro kung wala akong sakit, pero dahil may sakit ako, hindi ko nasusunod yung itinerary, gusto ko na lang magpahinga. So sabi ko, ayan, perfect, since mayroon tayong gagawing trabaho sa Osaka, explore ko na lang ulit yung Osaka. Magtatry ako ng mga iba pang hindi ko napupuntahan, pati yung ibang mga napuntahan ko na, pero gusto kong matry ng okay yung okay yung pakiramdam ko. And then sa Kyoto, may mga gusto rin ako mga mapuntahan, ganun. So, sakto, bago ako makapag-try ng mga iba pang parts sa Japan, like, marami pa akong mga gustong puntahan sa Japan eh. Pero sabi ko, sige, balikan natin tong Osaka, Kyoto. And then after that, makakapag-try na tayo ng iba pang lugar sa Japan. So, tara na, let's go! Ano mang gate? Puntahan ko lang yung gate. And then update ko kayo sa ating mga ganaps later. So yun guys, Thai AirAsia pala to. Medyo malaki pa lang yung aeroplano. And medyo iba yung kulay nila. Thai AirAsia. Hi guys, so we just arrived here at Kansai International Airport. So pagkadating namin, dumaan lang kami sa immigration, no. So ang process, fingerprint mo, pipila kayo sa una, fingerprint tsaka photo. Pagkatapos ng fingerprint tsaka photo, passport lang ipapakita nyo doon. After nun, pipila na naman kayo second sa immigration naman. Sa immigration, mapakita nyo rin yung passport nyo tsaka yung QR code, yung sinasabi ko sa inyo kanina na Visit Japan web. Ayun. Mas okay kung may QR code na kayo para hindi na kayo magma-manual na mga fill out. Hindi na ako na ganun, wala nang mga manual. Like yung QR code lang. Kasi medyo mabilis yung pila ngayon. Wala pang 30 minutes na tapos na ako dun sa immigration. Mga 15 minutes lang siguro or ganun lang. And then ngayon is nandito na tayo sa luggage area. Ang Japan is 1 hour ahead, no? Ahead ng sa Philippines. So dumating kami 7:30 PM pero 6:30 PM pa lang for sure sa Philippines ngayon. So yun guys, ang dami na ganap.
Ang dami naganap kakarating lang natin. So sige, summarize natin. Nagvi-video ako dun sa may baggage counter. Sinaway ako kasi bawal na mag-video, di ba? So, okay, sabi ko sorry, ganyan kasi bawal ng video. And then after na, di kinuha ko na yung luggage ko. Pagkakuha ng luggage, dadaan pa pala sa customs. Di ba na nakatapos na sa immigration. Tapos dadaan pa sa customs, i-scan mo ulit yung passport mo, i-scan mo ulit yung QR code mo. Kasi yung QR code na yun, di ba, parang dalawa yung purpose niya. Isa sa immigration, isa sa customs. So, same QR code lang naman yun. In-scan ko na. After mo ma-scan na yun, dadaan, ito, maglalakad ka dun sa parang, meron silang yung parang gated na gano'n, nadadaan ka doon, tapos may madidetect yung scanner kung may dala kang mga pinagbabawal na mga bagay, kagaya ng mga kutsilyo, siguro mga meat, di ba, bawal yung mga ganyan, mga meat or kahit ano, mga drugs, ganyan, bawal yung mga ganun, di ba? So, hindi naglakad na ako doon, naglakad ako doon sa gate. Tapos pagkalakad ko doon sa gate, tumunog, yung parang ting ting ting, so sabi ko, ha? So, parang pinull out nila ako, parang pinapacheck yung baggage ko kasi nga may tumunog. Although hindi lang naman ako, kakabahan ako kung ako lang, pero parang sa mga katabi ko, siguro mga tatlo kami na tumunog. So tatlo kami na pumunta dun sa may custom, chinek nila, as in inopen nila yung bag ko, and then chinek nila isa-isa yung damit ko, ganyan. Sabi nila na pinakita nila yung mga picture, may mga dala ka bang ganito, mga drugs, kutsilyo. Sabi ko wala po, pero kinakabahan ako kasi ba't tumunog, diba? Ba't tumunog? So parang sabi nila, ilang days ka dito sa Japan, ganyan. Basta, kinakabahan ako, pero hindi ko pinapakitang kinakabahan ako kasi alam ko naman na wala akong dalang anything. Pero, baka kasi may nagpuslit, di ba? Doon ako medyo nag-overthink ako. Tapos sabi ko, shocks. Tapos parang as in, iniisa-isa nila yung damit ko. Tapos parang, sabi ko, ito ba gusto niyo bang i-open? Baka ito yung tumunog. Tapos sabi naman ni Kuya, no, it's okay, hindi na kailangan. Para lang maging confident ka lang siguro na ilang days ka, saan ka pupunta. Nagtanong pa yung custom, saan ka pupunta, ilang days ka. Imbis na walang tanong sa immigration, imbis na parang safe tayo sa immigration, pagdating sa customs, tumunog pa yung baggage ko. Wala naman silang nakita. I don't know kung bakit tumunog, pero wala silang nakita and wala silang kinuha na anything sa aking gamit. Pero kinabahan ako. First time ko sa lahat ng out of the country ko, first time ko na experience na tumunog ako sa customs, guys. Kinabahan talaga ako. Anyway, so nandito na tayo sa Kansai. And makakapag-vlog na tayo kasi nasa labas na ako. Nasa Kansai International Airport. So ang mga kukunin natin, pinakauna is Wi-Fi. So magwa-Wi-Fi ako instead of eSIM kasi nga lately lang na-appreciate ko yung Wi-Fi kasi mas matagal naglo-lowbat yung cellphone ko pag nakakunig ako sa Wi-Fi. Pag naka-data kasi ako, ang bilis mag-lowbat, hindi umaabot ng one day yung cellphone ko. Tapos also pag Wi-Fi makukunik ko yung laptop ko, minsan pag may work ako. And sa TikTok, pag sa TikTok kasi pag naka-eSIM, yung algorithm, napupunta ko dun sa bansang yun. For example, nasa Japan ako, napupunta ako sa Japan, pag Thailand napupunta, puro mga Thai yung nakikita ko sa TikTok, mga Japanese, ganun. So pag naka-Wi-Fi ako, tapos Philippine SIM yung naka-insert sa phone ko, I think hindi, nasa Philippines pa rin ang aking TikTok algorithm. So, ayun. And then pangalawa is, kukunin natin yung ating airport. May binook ako na train ticket from Kansai to the city. Actually, first time ko magko-commute. Please bear with me. Hindi ko alam ang Osaka, no? First time ko magko-commute from the airport to the city sa Osaka. Nakadating na ako sa Osaka dati kasama yung mga other content creators. So, nag-cloak travel kami. Dumaan kami ng Osaka, tapos meron kaming private transfer going to Kyoto. So, so wala talaga akong alam sa mga train stations. Dito, first time ko talaga to, guys. And please bear with me. So, tara, saan ko ba kukunin yung wifi? Pati yung wifi hindi ko alam kung saan banda. Ito yung arrival hall. Wait lang, magbabasa muna tayo. Basahin ko lang yung booking ko, guys. Guys, yung in-avail ko na wifi is Ninja Wifi, no? Kasi ito yung wifi na ginamit ko sa Tokyo. Nagustuhan ko talaga kasi maganda yung reception, yung network, ang ganda. Tapos may power bank na kasama. Like, hindi siya naglulubat. Although, yung wifi kaya niya na mag-last ng mga 8 to 9 hours. Tapos may power bank pa. So, hindi talaga ako nawawalan ng internet. Chinek ko sa Klook. Ito, pakita ko sa inyo. Ayaw niya mag-focus. Ayan. So, ayan. Nasa may arrival hall C. First floor daw eh. First floor to sa may letter C. Saan ba yung mga letter dito? Wala ako makita mga letter. Ito, arrive. Or dun pa sa Ay, ina ako eh.
Ayun o, first floor, letter E. Saan yung E? Ayan. Kung letter D ito. D. Ayan, D. So, dito yung C. Ayan. May mga number naman yung gate na letter E, letter D. So, dito daw siya sa may letter C. Ninja Wi-Fi. Letter C, letter C. Ayun! Nasa may letter C nga siya. Ayan guys, oh. Ninja Wi-Fi. Ayan. Tara, i-redeem lang natin ang ating Ninja Wi-Fi dito sa kiosk. Hi, I'll pick up my Wi-Fi. Where's Pop Wi-Fi? Yeah. Hi! So yun guys, nakuha na natin yung wifi. Same nga parang yung sa Tokyo, meron ng mga power bank, ganun. Magkoconnect lang ako agad para makita natin kung gagana na siya. Kung kita mga Japanese, parang gusto nilang sumama sa ano, naramdaman ko na gusto nilang sumama sa vlog. So ito yung kasama na, ito yung wifi. Tapos meron na siyang kasamang power bank. And then meron na rin siyang kasamang charger. Sobrang dali lang. Makikita mo na dito yung username tsaka password. Gusto niyo ba mag-connect? Sorry. So mag-connect lang tayo. Okay guys, so nakuha na natin yung wifi, no? Nabook ko lang dito sa Klook for around mga 207 pesos per day. So it can connect up to 3 ba? Wait lang, i-check natin. Up to 3 devices siguro, tas 207 pesos per day, di ba? Sulit na, tas okay naman yung connection nito. And kung gusto nyo rin ng wifi, you can book it sa Klook. Lalagay natin dito. And you can use my code Marvin sa Mako Klook. Or kung mag-isa lang kayo, gusto nyo mag-eSIM, pwede rin namang eSIM. Although, ayun nga, based sa mga reasons ko kanina, mas prefer ko lang ang wifi. And then after that, pupunta na tayo mag-withdraw muna tayo dito sa airport. Sige, mag-withdraw tayo. Pero punta muna tayo din sa train station. Nag-book ako sa Nankai, ano pangalan? Nankai Limited Express. So from airport to Osaka City. Sa Namba yata, Namba. Yung hotel ko rin kasi ngayon is nasa Namba area. So I think magandang pangitain. Hindi ko lang alam kung nasaan ang dito. Domestic departure. Sa second floor daw nandun yung Terminal 2. Ayun, railways, hotel, rent-a-car. So feeling ko nasa taas yung train station. Let's go. Ayan. Alam mo, ngayon lang ako nasita sa Japan ng sa may baggage counter na parang nagvo-vlog. Dati parang nagvo-vlog ako, hindi ako nasisita. Baka mas strict na ngayon. Pati sa Thailand, wala pa ako sa immigration. Yung kakalabas ko lang ng aeroplano. Di ba naglalakad pa lang pa immigration? Nasita din ako. Baka mas strict na sila ngayon sa mga filming, ganun, no? So, be careful na lang sa mga gusto mag-picture, ganun. Baka masita ka. Okay, so ayan guys. Sa taas lang din to ng Ninja Wi-Fi na sa number C. Ayan. Okay. Ayan. Meron ditong area ng mga restaurant kung gusto niyo munang kumain, ganyan sa second floor. But tayo, diretso na tayo. Laban na tayo sa train station. Okay. Well, first time ko ang lamig, wait lang. Magja-jacket lang ako. Hindi ko nararamdaman yung lamig sa eroplano tsaka dito sa loob ng airport. Pero pag labas na kasi ito. May bubong lang pero labas na yan. Kita na doon yung bubong. Ang lamig. Pero hindi naman siya super lamig. Kaya pa naman ng t-shirt. Yung t-shirt lang ba? Yung feeling ba? 14 degrees Celsius kasi ang Japan guys, pansin ko nahuhuli siya maging malamig kaysa sa Korea, no? Sa Korean may snow na yun, nakikita ko na sa IG story nila Kim, yung mga Korean friend ko, meron ng snow. Tapos dito 14 degrees pa rin. Parang last year nagpunta ako sa Korea last year November, malamig na. Tapos nagpunta ako sa Japan ng Osaka din ng December, hindi pa ganun kalamig.
Nauna maging malamig yung Korea, so medyo nahuhuli, no? I-ano nyo na lang, hindi sila parehas ng lamig. Nauna lagi ang Korea. Tapos ito pa, ang Osaka, di ba, nasa baba, ang Tokyo nasa taas. Nauuna din maging malamig yung Tokyo. Kasi last year din, nasa Tokyo ako, nasa Osaka ako. Ganito pa lang, mga 12 degrees, 14. Tapos yung friend ko nasa Tokyo, sabi niya, mga nasa 3 degrees na sila doon. Sa sobrang lamig na doon. So, ayun, i-check niyo lang yung weather. Pero, laging nahuhuli yung Osaka maging malamig kesa sa Tokyo at kesa sa Korea. And first time ko dito actually. Parang kaya ko pa naman. Tapos mamaya magsisisi ako. Wait lang, kukuha lang ako ng isang jacket. Kahit yung manipis lang na jacket, baka magsisi ako mamaya. Alam niyo guys, yung maleta ko galing pa to sa Thailand. So, ito yung mga Thailand outfit ko, mga t-shirt. Hindi niyo pala nakikita. Explain ako ng explain. Ayan. Tapos ito yung mga Japan outfit. Feeling ko nga kulang yung Japan outfit. Ayan. Let's go. So isa lang yung luggage ko talaga. Parang wala rin ako pagdadag jacket. Magaganto na lang ako. Ayan, laban na yan. Laban. Ay, natutuwa ako malamig. Ano malamig? Parang malamig. So, kumbaga mag-arrive kayo sa first floor, akit kayo ng isa, yun yung departure, or ito yung, ayan, yung train station, ha? Lalakad kayo dito sa tulay, open area to kaya malamig, ha? Ayan, o, kita na natin yung langit. Nakakatuwa kasi first time ko magko-commute dito sa Osaka. Actually, itong trip ko kasi 'di ba, medyo work trip siya. So nag-offer naman talaga yung sabihin ko na nga, nag-offer naman yung Klook, no, kung gusto ko ng airport transfer kasi ang work ko is Klook together with another brand. So nag-offer naman si Klook na, Marvs, need mo ba ng airport transfer? Kasi syempre work naman yung ipupunta ko sana dito. Tapos sabi ko na sige, carry lang, pwede yung pabalik na lang na transfer. Yung papuntang transfer, gusto ko talaga mag-commute. Kasi never ko pa na-experience mag-commute dito sa Osaka. Like, yung unang punta namin dito, naka-airport transfer din kami. So sabi ko parang gusto ko ma-experience mag-commute kasi wala akong alam dito. Yung Tokyo medyo alam, wow, kala mo hindi naligaw. Pero yung Tokyo medyo alam ko na, dito wala talaga akong alam. Kaya sabi ko na kahit yung pabalik na lang yung airport transfer, yung papunta kahit mag-ano na lang ako mag-commute. Pero for example, may mga kasama kayong elderlies or medyo nahihirapan na mag-commute, ayun, pwede kayo mag-airport transfer, mabubok nyo ulit sa Klook at alam nyo na yung discount code na gagamit. Tara na guys, ito yung train station. Okay, Nankai. Ayan o, Nankai, Osaka bound. Welcome to Osaka, Kansai. Ito mayroong JR lines na dito. Ayan, JR ticket office. Ayan. Ay, ito na agad. Feeling ko ito na itong may nakasulat na malaking to Namba. Ayan. Feeling ko dito na natin i-redeem yung ating ticket. Try natin. Pag mali, pwede naman sigurong bumalik. So guys, chinek ko dito ang papunta sa Namba. Di ba papunta sa Namba? Ayan. NK01, 1,350 yen. Kinonvert ko sa iMoney ang 1,350 yen, 527 pesos. Although nagbook na kasi ako sa Klook in advance, 509 pesos. So may konting difference sa mga less than 20 pesos na difference. But at least meron ka ng QR code. Hindi ka na magbayad dito. So ayun, binubudol ko na naman kayo na mag-book na kayo in advance sa Klook. Okay? Okay guys, doon sa Klook reservation, 'di ba? Meron na pala doong option na parang ikaw na mamimili, ay para magpipili ka na ng seat number mo doon, nung anong time. So, yun, tinuruan pa ako ni Kuya doon kasi hindi ko nagawa. Pero pwede mo pala siyang gawin on your own. For example, I suggest gawin niyo siya kahit dito na, pagkadating niyo dito.
Kasi hindi nyo kasi alam kung ano yung next na train, no? Kasi syempre hindi nyo ma-estimate yung kung gaano katagal yung immigration, ganun. So pagdating nyo dito, check nyo na lang yung next na train available. So in my case, 9:06 yung 9:06 PM. It's currently 8:45. So meron pa ako mga 20 something minutes to spare. So, pwede pa ako withdraw ng pera. Kasi itong si kuya dun sa counter, edi medyo hindi ko maintindihan yung English niya. So, sabi ko, sorry ganito. Sabi niya, why English, where are you from? China? Korea? Sabi ko, ay shucks, mukha pa akong Chinese or Korean. Sa laki ng mata. Sabi ko, Philippines. Proud to represent the Philippines. Or doon na tayo sa ano, what do you think? Doon na ako sa city mag-withdraw. I'm thinking kung doon na ako sa city mag-withdraw kasi meron na naman akong QR code for the train. Tapos lalabas ako ng Namba station. Tapos feeling ko naman may ATM na sa city. But may ATM na dito. I-push na natin. Ayan, may ATM na dito bago pumasok ng train. ATM. So, sige, mag-withdraw ako. Ang gagamitin ko ulit is GCash, Visa card, no? Sige, ito guys. N-Bank yung pangalan, no? Okay kaya to? Pero wala akong nakikitang Visa or Mastercard, no? Walang Visa or Mastercard, eh. Ayoko mag-try, guys, kasi walang Visa or Mastercard na nakasulat sa ATM. Baka kainin yung kainin yung ATM. Or dito na lang tayo sa city ay, may ATM sa loob. Sige, pasok na tayo. Doon na lang tayo mag-withdraw sa city, no. Nakuha ko na yung wifi, nakuha ko na yung airport, train. Yeah, pera na lang yung kulang natin, no. So, doon na lang. I think naman ang Japan, guys, more on cashless country naman siya. So, hindi ako like sobrang natatakot na walang cash pa. And feeling ko naman maraming ATM doon sa city. But it's up to you, no? Pwede kayong maghanap talaga dito. Although may time pa naman tayo maghanap. But I decided ako na nag-decide. I decided doon na lang ako sa city maghanap ng ATM, ha? Let's go. Guys, gagamitin ko lang yung QR code ko na nakuha sa clock. Nandito na naman yung ayan, car number. Car number 1 yung pinili ko para number 1 tayo. Ako yung namili niyan, ha? Car number 1 tsaka seat number 11 kasi nasa window seat siya. Date and then may QR code. Sabi naman ni kuya, pwede na natin itong gamitin QR code para maka-enter. Let's go. Try it. Here? Ay. Sorry. Ay, meron palang designated na booth for the QR code. Hindi siya pwede doon, guys. Dito pala, ayan. Pag may nakita kayong ganyan. Amazing! Mas nadadalian ako dito sa... Wow, hindi pa tapos yung laban. Baka maligaw ako. Nagsasalita na ako ng tapos. Pero parang mas nadadalian ako dito sa Osaka kaysa sa Tokyo, no? Or... Ay, hindi. Madali lang din naman sa Tokyo. Baka nasa tao. Baka nasa tao yung problema. Pero parang feeling ko, mas konti yung mga pagsubok na na-encounter ko dito sa Osaka kaysa sa Tokyo. Ang pagsubok ko lang talaga dito yung customs. Yung parang... pinaghinalaan ako na may dala. And then, ayun lang naman. Ayan, tas, di ba nandito, nakapasok na tayo sa train station. Bababa lang kayo ng isa pa. I think ayan na yung mga stations sa baba. Ayan. Sa car number 1 tayo, ha. Sa hanapin natin siya. And guys, makikita nyo naman sa taas na kung ano yung mga available na trips. Merong 20, merong 854, pero hindi yan yung sa akin. Merong, ayan, ano yung 21? 914, ayun tayo, 906 pala tayo. Itong rapid trail. So, kapag gano'n, nandito siya sa number 2. So, dito tayo sa number 2. Kasi meron ding number 1. But unfortunately, hindi tayo number 1. Pangalawa lang tayo. Ay, social naman itong ano na to. Ayan ba yung train? Ayan, no? Parang social yung mga seats, no? Tapos, pag nahanap mo na yung kung anong platform ka, punta ka sa car number. Ayan, no? Sa taas, di ba, may mga nakasulat na. Ay, wait lang. Bida-bida ako. May pila pala.
May pila pa. Nakapila ba sila? Ayan, may pila pala. Gusto ko sana mauna doon. So ito na, no. Pero ang car ko kasi is car number 1. Kasi di ba ang train, guys? Di ba yung train? Ayan. Ito train, di ba? May section siya yun. May nakasulat. Train car number 2. Tapos yun, car number 3 itong susunod. Ang sa akin kasi is car number 1. So hindi ba dapat nandun ako sa pinakauna, no? Pero may pila kasi dito, oh. Ayan, guys. Pasok tayo. Car number 1. Seat number 11. Ayan. Meron naman yung mga iwanan ng luggage dito. Pero agahan nyo na lang baka maubusan kayo ng space. Ito na yung car, guys. Makikita nyo yung mga seat numbers. 35 window, 36 aisle. Ako is 11 yung pinili ko. Ay, nandun ako sa dulo. This one. 11 window. Yeah. Ang saya kasi. Ay. Tama ba itong masakyan? Kasi 9:06 pa yung 8:56 pa lang eh. So meron pang 10 minutes, no? Tama kaya ito? Kailangan ko ma-confirm na papunta pa sa Namba. Walang nakasulat, no? Ayan, naka-Japanese kasi. Pakibasa nga, guys, kung going to Namba yan. Going to Namba Station. Halang haba, parang mali. Parang mali na mahaba. Dapat pag Namba, ano lang yun eh. Namba. Ganun lang. Dalawa lang dapat. 2 syllables. Baka mali itong masakyan ko. Pero sabi naman, di ba, platform 2? 8:57. Pag 9:06 na at hindi pa siya umaalis, mali ito. Kasi di ba on time naman yung Japan. Pag umalis siya, happy tayo. Pag hindi siya umalis ng 9:06, charge to experience. Ay, English. Ay, hindi nyo nakita, guys. This train stops at Izumiya and Inamiya Station. Hala, pero may nabasa akong Namba kanina. Or reserve seats. Okay. Reserve seats siya, guys, no? Ang mura lang, 506 pesos lang to. Tapos makakapamili ka pa ng seats, di ba? Siguro kasi ginamit ko kasi yung discount code ko na Marvin sa Makoklok, kaya may reserve seats. Pag ibang code yung gamitin mo, hindi lang ako sure kung hindi lang ako sure, ah. So kung ako sa inyo, gamitin nyo na yung Marvin sa Makoklok. So yun, guys, magmamic na ako kasi masyadong tahimik yung kapaligiran. So chinek ko yung hotel ko. Naka-hostel ako ng 5 days. Pero later on, guys, mag-hotel naman ako. Parang dalawa yung itatry ko. Hostel muna and then hotel. Para sila budget. So, ang hostel ko ngayon, chinek ko, isang sakay lang ako. From airport, ito. Tapos bababa ako ng Namba Station. Tapos from Namba Station, 11-minute walk na lang. Sabi ko, ay, saya. Doon saya. Sobrang convenient. Kasi sa Tokyo, usually marami pang transfer, no? And then, yung hotel ko na isa, Coco Hotel, sa may Namba area din. Chinek ko rin ngayon sa Google. Same din. Isang sakay lang pala siya, guys. So, from dito sa Kansai, magti-train ka, papuntang Namba. And then, 13 minutes walk from Namba Station. So, ang galing. Ang cute na mga napili kong hotel for this trip. Like, I think sobrang convenient ng location kasi feeling ko if mag-Osaka kayo, guys, ang mga recommended kong place talaga Namba, kagaya ngayon, kasi nga walking distance lang siya sa Dotonbori, yung sikat na street, no? Nandun kasi karamihan ng mga ganap eh. Namba, Shinsaibashi, ayan, magkatabi lang yung Namba tsaka Shinsaibashi. Or pwede ring Osaka Station. Kapag ang Osaka Station kasi, sa pagkakaalala ko, kapag magpupunta kayo sa Kyoto, Nara, Kobe, malapit
doon kasi nandun yung station. So kung ang balak nyo sa Osaka is more on mga day trips, I recommend mag-stay kayo sa Osaka area. Pero kapag yung Osaka talaga yung itinerary nyo, I recommend mag-stay kayo sa Namba or Shinsaibashi area, no? So ayan lang, natuwa lang ako kasi hindi ako feeling ko hindi ako masyadong maliligaw kasi isang sakay lang tas lakad na lang. So yun guys, so 3 stops lang pala tong airport train, no? Yung pinakauna is Tenga-Chaya, tas ngayon pangalawang stop Shin Imamiya. Ayan, pakita ko sa inyo, baka lang yung hotel nyo is nandyan. Ayan, Shin Imamiya. Tapos yung third and last stop Namba. So yan, nababa na tayo sa Namba. And guys, we just arrived here sa Namba station, no? Ito yung third and last station. And then chinek ko yung aking hostel. It's just 8-minute walk. So yan, ang saya. Ang saya, hindi ako naligaw. Parang first time natin mag-Japan na hindi tayo naligaw. Nakaka-proud din, di ba? Pero feeling ko mas madali yung Osaka. Siguro mas madali ko yung hotel nyo nga nasa Namba area, Shinsaibashi na. Para after airport, isang train lang, lalakarin nyo na lang. Sabi niya, nandun yung hotel ko dito. Tara, let's go. Ayan, Namba Station. Follow na lang natin yung crowd. Doon sila naglalakad so doon na lang din tayo mag-exit. And guys, mag-exit na tayo sa Namba Station. Sana gumana yung isang, kasi sa Tokyo parang ang dami, no? Ay, bakit mali? Tapos mag-IC pa ako. Nag-tap na ako ng QR code, mag-IC pa ba ako? May IC ako. Ay, hindi. Ba't mali? Wait lang. Ba't mali? Magko-QR code ako, diba? Kasi ito lang naman yung QR code ko. Bakit ayaw niya? Hindi ko gets. Ayaw niya gumana. One more. Dito naman sa kabila. Baka gagana siya sa kabila. Nagre-red siya. Wait lang, magtanong na nga ako. Meron akong iCoca card. What if mag-iCoca ako dito? Wait lang, trial and error tayo. Kaya, paano kung wala kayong iCoca, no? Wait lang, baka naman hindi rin gagana sa akin. Minamaliit ko pa kayo, no? Paano kung wala kayong iCoca kasi hindi pala gagana sa akin? Wait lang, natatakot ako dun. Hindi ko magana. Ayaw ka na sa Earth. Minaliit ko pa kayo. Paano kung wala kayong iCoca? Paano kung may iCoca ka pero hindi pa rin gagana? Ay, gumana, B. Or nasa maling exit ako na naman. Ano naman yung step na namamali ako? QR code. Sa Tokyo kasi, ilalagay mo yung dalawang itatap mo, diba? Parang QR code, for example, tsaka ito. Ginawa ko naman siya. Dalawa, ayaw niya. Kung isa lang, ayaw niya rin. The question is, how can I exit? Try ko nga dito sa kabila. I'm not giving up. I won't give up on us. Ayan, hindi rin makalabas si Kuya. Dalawa kaya. It's okay, you're not alone. Saan ako may nagawang mali? Not in-upload? Si Kuya, hindi rin siya naka-exit. Sundan ko siya. Fare adjustment? Ba't ako mag-fare adjustment? Binayaran ko naman to. Ito, meron kasi dito mga fare adjustment, guys. Kapag kulang yung kulang yung laman ng But in my case, binayaran ko na to, di ba? Nakulok ko na yung airport transfer eh. Walang customer service. Pero hindi ako natataranta. Wait lang. Inhale. Walang customer service. So, dapat relax lang tayo kasi baka maano na naman yung mga nanonood. Matataranta. Dapat hindi natataranta. So, walang customer service. Hindi ako makalabas. Ano yung mga options natin na pwedeng gawin? Ayun, meron doon. Customer service ba yun sila doon? Manned gate. What if dito ako? Ayun oh. Ayun, meron ding nagkakaproblema dito. Tatanong ka rin. Excuse me. I can't go out from airport. Huh?
Ha? Sorry, no picture. No picture? Yes, Okay. sorry. Okay, yeah. Wait lang. I'll get it. Sorry. Akala ko yung sinasabi niyang no picture is yung vlog. Sabi niya no picture. Bawal pala yung screenshot. So, kailangan ko pumunta sa Klook Klook app. Akala ko parang sabi niya no picture na bawal ko siyang i-vlog. Sabi ko, sorry. No picture pala is bawal. Bawal yung screenshot, guys. Kailangan pupunta ka sa mismong Klook bookings mo. And then, hanapin mo siya doon. Ito na. Number. Okay. Gotcha. Excuse me? This one? Yeah. Okay now? Thank you so much. Ayan guys, pag hindi kayo gumagana dyan, ayaw gumana doon, meron pala dito customer sa may gilid, may man gate dyan. I-scan lang ulit nila, pero hindi sila pumapayag na screenshot. Dapat pupunta ka sa mismong Klook booking, so dapat may wifi ka. Ayan na! Ang saya, isa lang yung pagsubok natin, yung sa gate lang. And then, maglalakad na ka papuntang hostel. Dito. Let's go! Osaka! Ayan guys. Shin Osaka. Ay, ito yung malaking station. Ayan, malaki ito eh. Dito ako naligaw dati. Wala guys, biglang lumamig. Tignan nyo yung mga suot nila. Makakapal na, diba? Wait nga, bakit parang biglang lumamig nga? 10 na pala, 10. Ayan o. Yung sa loob ng bilog. 10 degrees Celsius. Kanina 14 lang, diba? Naging 10 na siya. Tapos yung hotel ko, 8-minute walk lang siya from the train station. Masaya, Osaka. I'm back. Redemption vlog. Diba? Redemption Osaka vlog. Kasi nga, may sakit ako na nagpunta dito. Trinay ko pa rin naman mag-enjoy, diba? Kasi kahit may sakit, tinatry ko pa naman. Pero, ang pangit talaga ng ano ko dati, ng pakiramdam ko. May kasama pa ako dati, yung kaibigan ko si Leo. Parang naawa na rin ako kay Leo kasi pag gabi, parang inaalagaan niya talaga ako na parang, parang meron siyang may sakit na kasama talaga. Parang ganoon. So parang di ko alam kung na-enjoy niya. Hindi ko alam kung na-enjoy niya rin yung trip na yon. Oh my gosh. Magtiwala tayo sa... Ala, ang ganda! Ayan o, may mga Northern Christmas tree. Guys, Namba area. Magagamit ko na... Hindi ko nagamit yung sumimasen kanina. Nag-excuse me pa ako. Dapat sumimasen. Kaya yung favorite kong Japanese word eh. Sumimasen. Yeah. Excuse me. May tanong lang ako. Sumimasen. Tama ba? Hey guys, nakarating na nga tayo dito sa Osaka, no? So, iiwan ko lang yung mga gamit ko sa hostel. Tapos nag-jacket na rin ako kasi lumalamig na. It's currently 9 na. Ayan. 9 degrees, but it's 11:20 p.m. Parang feeling ko nag-dry agad yung face ko. Mabilis pa naman mag-dry yung mga labi ko. Mabilis magsugat. So, naglagay na ako ng pang ano sa labi. Tapos, ang ganda ng location ng hostel ko, no? Ito na to, ito, minsan naging Christmas tree. Tapos ayun, pagtatawid lang ako doon, Dotonbori na yan. Ayan, Dotonbori. Ang ganda ng location. Ito, naka-hostel ako. Hindi ako makapag-film kasi tulog na yung mga tao. Late na kasi 11, ayoko na mag-ingay doon sa hostel. Pero cutie yung hostel. Tapos, yung lilipatan ko hotel, within this area lang din. Coco Hotel naman. Next time, itutour ko kayo dun sa hotel kasi sarili ko yung room. Hindi ako mahihiya mag-tour. Pero ngayon muna, tara. Ay, sarado na yata yung mga pagkainan dito sa Dotonbori. Pero lakad-lakad lang tayo, tas kain. Hindi pa ako nagdi-dinner. Ayan! Welcome back to Osaka! Ang saya talaga kapag malamig yung bansa, no? Tas naka-jacket ka. Parang ramdam mo talaga na nasa ibang bansa ka. Ang lapit ko na pala dun sa sign na Dotonbori. O, ayan. Dotonbori. Dati yung hotel ko nasa area na to, lakad ka lang ng konti. Pero ngayon naman yung hostel ko nasa area din dito. Ito sa kanto lang din dito. Pero malapit lang naman kasi pagkatawid mo lang,
Dotonbori na. Kaso sarado na. Ayan, ito na yung main. Diyan na yung glycosine dito sa pagliko dyan. Glycosine na. Ayan guys, ang ganda. Diba, ang ganda ng location. Mukha lang hindi busy kasi 11:30 na nawala na. Pero kapag maaga pa to, sobrang daming mga tao dito. Tapos idire-diretso mo lang yan dyan. Ayan, marami mga street food dyan. O dito ba tayo? Sige, dyan tayo maglakad. Yan guys, Dotonbori ng medyo madaling araw na. Nasaan na yung glycosine? Di ba nandito yung glycosine? Ah, sa kabila. Dito. Yan guys, the glycosine. Ay, sorry. Ayan guys! Woo! Selfie tayo sa glycosine. Ayan, kitty! No, sayang wala magpipicture sa atin. Masaya sana mag-picture ngayon kasi wala masyadong tao kasi nga medyo hating gabi na, oh. May tao pero konti pa lang. Ayan. Lamig. Gligo. Kaso sarado na yung mga tindahan. Bukas babalik tayo pag maaga pa. Pero nagugutom ako. Siguro mag-convenience store na lang tayo ngayon kasi sarado na. Sarado na yung wala na rin masyadong street food, no? Pansin ko dito sa Osaka, pati rin naman sa Tokyo yata, no? Ang bilis nila magsara. Mga 9 p.m., 10 p.m. sarado na yung mga tindahan. Ayan, ito yung famous na street food kaso ang tahimik na. Sige, babalik naman tayo dito sa mga susunod na araw pag marami pang tao. Saan tayo kakain? Ang saya, I'm back in Japan. Ramdam ko na yung Japan. Hey guys, day 0. Ayan, walang tao. Tignan nyo. Nag-glycosine, walang tao dito. Woo! We're back in Osaka. Saya. This is so much better than nung first kong Osaka. Although may maganda akong picture dito kasi may kasama ko. Kasama ko si Leo nga, yung friend ko. Ay, may magkikiss. Naloka ako. Sige. Ayan guys. Lagili ko sign. Ayan sa likod ko may nagkikiss. Hayaan mo sila. Masaya sila sa life eh. Pwede ko bang ilagay ito? Ay! Gulatin mo yung mga walang bilib sa'yo. Magnet ka? Oh my God, you're just a perfect example of... Ayan. Ay, pero putol. Putol pala, wait lang. Ayusin natin. May dumadaan na tuloy. Ayan. Ako naman yung mapuputol. Okay lang yan. Ay, hello. Ang tigas ng magnet. Ayan. Let's go. Ayan. Lakad-lakad lang tayo, guys, kasi it's our first day 0 naman tayo ngayon, no? Day 0 kasi late na tayo nakarating, gabi na. So, wala naman tayong itinerary for today. Ang plano lang natin is maglakad-lakad along dito, Dotonbori area. Ayan, no. Papasyalin natin siya sa mga susunod na araw. Mga sarado na rin kasi yung mga stores dyan, eh. Sarado na yung mga stores. So, next time, babalik tayo. Ayan, yung mga Japanese case, naka-jacket na rin sila, no. Alam mo, parang hindi ako ready kasi nung nagpaplano ako nitong Japan, iniisip ko autumn pa talaga kasi nagpunta ako last time dito ganitong date, parang autumn pa eh. Pero feeling ko bukas pag maaraw, medyo mainit pa, no. Yung mga outfit ko pang autumn, ito lang yung makapal ko na jacket, isa lang. Tapos lahat na pang autumn. So kapag makikita nyo na lagi ako naka-jacket na black, ito lang yung dala ko, guys. Or bibili na lang tayo sa GU pag meron tayong budget. Di ba ako nakakapag-dinner? Saan kaya tayo kakain? Convenience store? Oo, wala nang bukas eh. Yun guys, sakto dito sa 7-Eleven. Yan, meron ako nakitang ATM. So dito na lang din ako bibili ng dinner. Pero mag-withdraw na lang tayo. Iniisip ko nga magka-cashless na lang ba ako, Gcash. Or kailangan ko pa rin ng cash. Baka kasi kailangan ko ng cash eh. So mag-withdraw na lang ako, ha? Let me just check. Saan ko i-insert yung card? Okay guys, so ito yung name ng ATM. Naka-international ATM naman, tsaka may Visa and Mastercard. So, medyo confident naman ako dyan. Ayan, may mga English naman, no? Withdrawal, savings,
pin. Ay, ganun lang. Yung pinakamataas is 40,000 JPY. Sige, ito na lang. May ATM fee na 2022 yen. Check natin kung magkano yung mababawas sa ano ko. Ay, incorrect pin. Ano ba? Nakalimutan ko ba yung pin ko? Wait lang. So yun guys, nakapag-withdraw na ako sa GCash. No? Ang gusto ko lang sa GCash kasi every time mag-withdraw ako or gagamitin mo siya, may nare-receive agad ako na text kung magkano yung nakakaltas sa akin. For example, ngayon may nagsabi na siya nakapag-withdraw daw ako ng 15,780. 40,000 yen yun, no? Using iMoney, yan, tong iMoney, yung converter ko. Ang 40,000 yen, 15,659. Tapos ang nabawa sa akin, 15,780. Di ba ang ano lang? 15,780 less 15,659. 121, di ba? Ang liit lang ng charge. 121 pesos. Baka yun na yung 220 yen, no? Oo, yun na yata yun. Parang, no? Ang liit lang talaga ng charge, guys, kapag GCash Visa card. Bakit pa late ko na siya na-discover, di ba? Sa lahat ng mga Japan ko, lagi akong nagbabangko. Yung ibang mga debit card ko. Ang laki ng charge, lagi mga 800 pesos, 1,000 pesos. Tapos meron palang GCash Visa card, 100 plus lang yung charge, di ba? So yun guys, may mga nagko-comment kung gusto ko try ko daw din yung GoTime, no? Hindi ko pa na-try pero based sa mga napapanood ko kay Jax Reyes, di ba? Siya yung the credit card master. Mas konti lang yung difference pero mas mababa yung GCash pa din. So parang GCash pa rin yung number 1, tas GoTime siguro ganun. So you can try, no? Pero ako happy na kasi ako sa performance talaga ng GCash. Like feeling ko ang laki ng nasisave ko compared sa mga dati kong ginagamit na ATMs. Ayan na guys, 40,000 yen or mga around 15,000 pesos yung aking budget for 12 days na lang kasi day 0 ngayon na. For 12 days. Pili ko cash na to kasi kung magsha-shopping man ako, mag-credit card naman ako. So itong cash ko more on sa pagkain, sa transportation, meron din akong, hi! Hello! Nice to, yeah. Nice to meet you. So, yung mga Japanese, no, mahilig din sila sa camera. And then, nalito na ako sila ate kasi kung mga lalaki yun, baka nag-engage pa ako ng mas marami pang conversation, where you from, like, what's your favorite food, what's most memorable thing that happened to you during your 8th birthday, mga ganon. Pero, babae kasi, it's a no for now. Hindi, joke. Nasaan na ako? Ayan, GCash, no? So, meron akong 15,000 pesos. 15,000 something. Yun yung gagamitin natin. I-update ko kayo kung magkulang itong pera ko. But, yeah, I think usually, mostly, magka-cash muna ako. And then, pag magkulang na, magka-card na ako. Tara, bibili lang ako sa 7-Eleven. Charan! Oh my God, nakakamiss yung convenience store ng Japan. My favorite convenience store in the whole world. Although, maliit lang yung 7-Eleven na to, pero laban na. Guys, my favorite, Ohio. Diba? Itong pudding. This is my favorite na pinatry ko dati kay Tyrone, diba? Tapos parang rating niya 7, tapos naging 8 lang. Tapos ngayon guys, si Tyrone, yung nakilala ko from Amsterdam, from Rotterdam, no? Nag-message siya sa akin ngayon, sabi niya, bro, it's becoming my favorite now. So, nagiging favorite niya na itong Ohio. I told you, noong una lang hindi niya masyadong gusto. Tapos ngayon, nagiging favorite niya na daw. Nasa Japan din si Tyrone ngayon, sa totoo lang. Nasa Japan din siya. Pero meron kasi silang family outing sa Kyoto, ganun. Ayoko naman na istorbohin pa yung kanilang family time. But, there's a but. Di ba mag-Europe ako? Tapos si Tyrone, nag-message siya sa akin. Sabi niya na, bro, are you going to Amsterdam? Sabi ko, yes. Sabi niya, you can stay in my place. Meron makakatipid na tayo sa Rotterdam. Ang saya ng mga nakikilala nating kaibigan kasi tinuturing talaga nila akong kaibigan, no? Hindi ko alam kung deserve ko ba yung treatment nyo sa akin, but thank you, diba? Thank you. So makikita nyo si Tyrone pag nag-Amsterdam tayo, guys. So yun guys, bumili ako sa 7-Eleven ng kanin na may ulam. Mamaya ipakita ko sa inyo, guys. Ang total is 1,216 yen. So, in pesos, mga ano yun? 480 pesos. Ituturo ko kayo ng aking technique sa pag-convert, no? One Japanese yen, tama ba? 1 Japanese yen is equal to
0.39 pesos. Pero nire-round off ko na lang 0.4 pesos. So parang tina-times 40% ko na siya. For example, 1216 times 40%, no? Pero nahihirapan kasi ako sa 1216. So nire-round off ko siya 120. Yung 10% is 120, no? 1216, di ba? 10% 120 times 4 480. Sige nga, baka mali, bida-bida ako. Pero ganun, parang times 40% nos, pero nira-round off ko na lang yung 10% tas times 4 para mas madali. So 1216, 480 for me, pero 216, 476, ayan o. 476. So at least ano lang, 4 pesos difference lang. Pero ganun ko siya mabilis na compute. Hindi siya like super exact, pero almost same na. So guys, ito na yung mga nabili ko, no. Parang beef pa yan, beef with rice, Vita C. Lagi ko itong binibili dito sa Japan, guys, para malakas yung resistensya ko. Vita Lemon, Vita Jelly, and my gosh, my favorite, my love, my one and only Ohio milk pudding. Do you wanna say hi? The milk pudding is. You also like that? It's this one, no? It's The- a different one. Oh, it's This one, the same, right? It tastes like milk. Yeah, but I like it. Do you like it? I love it. I was sitting here like, and this girl's like, "What is everything okay?" I'm like, "Yeah, that's the good." Told you guys, I love this. I came to Japan for this. I can love my friends. Ayan guys, lahat to, umabot siya ng 476 pesos. Meron na kaming common area dito sa hostel. Ayan. Meron pa doon. Basta. So, kakain lang muna ako. Magtatanggal ako ng jacket kasi. Or sasama ba kayo? Or end ko na yung vlog ko. No? Bukas na lang ulit tayo magkita-kita. Or masyado kayong clingy. Sasama ko ba kayo sa pagkain? Let me decide. Okay. Yeah. And accent, like. Yeah. My accent is very Filipino. So, how about you? Where are you from? Huh? Where are you from? Germany. Oh, Germany. Wow. Which part of Germany? Near Frankfurt. Oh, Frankfurt. Yeah. How about you? Which part of the Philippines? Near Manila. 1 hour away from Manila. Like south or north? South, Cavite. Yeah. You know that? Like I traveled down to what's the place called? Like Laguna, and then the other Batangas? one. Yes. Oh, wow. I have a friend in Batangas? Laguna. Oh, nice. This is good to know. I was 4 times in the Philippines, so. Are you traveling around Asia? No, right now I was 3 months in Cambodia, Vietnam, and now I'm in Japan. Oh. But before I was traveling in the Philippines and Vietnam. Nice. And Indonesia. But yeah, most time in the Philippines. Yeah. Good. I hope you enjoy the Philippines. Except the food, everything was nice. Yeah. Except the food. I told you because our food is very salty and right. Or is it? Yeah, it's only meat. It's all There's meat. nothing else. This girl was also vlogging, and she's The also other- from the Philippines. She Really? was just sitting there, like, yeah. Yeah, I and saw a also- girl earlier. She has a also- camera, right? Yeah, and she also is vlogging, and Okay, like she also maybe was sitting there. every Filipino vlogs. No, I just travel and eat. More fun without vlogging it. Hey guys, kailangan ko na mag-outro kasi magte-transfer ako ng iti-transfer ko na yung files for Japan Day 1. So, kailangan ko na mag-outro guys. Huwag na kayong sumama sa pagkain ha. Ito lang naman yung pagkain ko. Convenience store lang naman. Mas masarap pang yung kinakain nyo dyan sa mga bahay nyo. Ayan no. Ito lang naman. Yung beef. Pero masarap. Masarap. Medyo matamis. Malinamnam. Ayun na guys ha, mag-outro na ako. Marami pa tayong vlog dito sa Japan. Huwag kayo masyadong clingy. So maraming salamat. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!